Okay, tanong ko bro, sa Bisaya version to, Tagalogin mo na lang. Eh, Ito, 3 Gs, human kapisadad niyang tao nga mo'y kaingon sa pagkabahin-bahin sa pundok, isa likway siya. Anong ibig sabihin nito bro? ang ibig sabihin niyan, siya natuturo na ang tao ay lumipat ng ibang sekta ay punahin mo siya ng isa at sa makalawa. Pag hindi pa rin siya tumigil na lumayo ka na sa kanya. Ay, hindi to referring sa ano bro, ng marami nagtayo ng iglesia, hindi to referring doon. Repairing yan bro. Hindi mo alam na repairing yan? Sige Hindi. para mapatunayan na yan ay referring, wait lang ha. Hanapin ko muna yung ano dito, yung Biblia sa Kristohanong Katilingban. Sabi ko ay pasidan Okay. is sa makausa o unya sa makaduha kung magpadayon siya pahilayo niya. Sa Tagalog, kung merong magpapasimula ng sekta ng simbahan, punahin mo siya sa makaisa at sa makalawa. Kung magpapatuloy pa rin siya, lumayo ka sa kanya. Oh. Makita ba yan sa Google na version bro? Kahit bili mo pa sa bili mo sa bookstore. Biblia sa Kristohanong Katilingban. Tinan mo, sa Google, meron sa Google niyan. May online sa Google yan. Ipapaalam ko lamang po na wala na po sa online yung Biblia sa Kristohanong Katilingban o Biblia ng Sambayan ng Pilipino kasi nung sinilip ko po yun, hindi na siya available. Page not existing na siya. Siguro, give up na nung owner ng mismong website, yung mismong website. Kaya, hindi ko na makita. Siguro, much better siguro, tayo na lang pumunta sa mga bookstore, bumili ng Biblia sa Kristohanong Katilingban. Yun na lamang po ang tanging paraan. May ano na ako doon sa nasabi ni ano ba bro, Bro Angel na ba tungkol doon sa yung nagtanong na may sala ba yung lumipat sa ano sa ibang sikta. Okay. Maano Kung may ba sala ba? ma, Kung may sala ba? oh, Pag ang lipatan mong sekta ay sa sulpot, magkakasala ka. yung sinabi niya kasi na ano na portal sin agad di ba? Pag hindi alam ng tao na ano na hindi pala yun ng totoo tapos lumipat siya doon. Considered ba sa mortal sin kagad yun? Di basahin natin sinasabi ng Biblia kung anong tawag sa mga ganun. Mga anak, malapit na mga huling araw at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Sa Bisaya, ganito ang sinasabi sa Bisaya. Mibulag ka nato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Yan na? Sa Tagalog, kumiwalay sa atin itong mga taong ito dahil hindi sila naging tunay na kaanib ng ating ano ba sa Tagalog yung pundok? Grupo? Sekta. Sekta. Kung tinuod pa ang ato silang mga kauban, kung totoo pa na sila ating mga kasamahan, magpabilin unta sila kanato, nanatili sana silang kasama natin. Apan namiya sila. Ngunit nagsialisan sila o nagsitiwalag. Aron mailhan gayod upang makilala nga dili sila ingon nato. Mga engkanto pala. Ang tawag dyan bro, Antikristo. Ikaw nang bahala umunawa kung yan ba'y mortal sin o ano.
Vinyarsin. Lalo na kung alam mo naman na ang lilipatan mo itatag lang ng ordinaryong tao. Ayun nga ang ibig ko sabihin, yung paano yung hindi nila alam. Bro Banggist, maganda yung ano mo yung yung medyo pag-ano mo, kaya lang hindi mo masyadong na gets na lumipat nga nasa tama na. So may narinig na, bro. Na gets mo? Ang sinasabi ng full knowledge, tignan nga natin, bro, Aljan Mortal Sin. Ano ba Mortal Sin? Tignan nga natin sa CCC 1859, bro. Mortal sins requires full knowledge and complete consent. It presupposes knowledge of the sinful character of the act, of its oppositions of God's law. It also complies a consent sufficiently deliberate to the personal choice. Find ignorance and hardness of heart. Ayun po. Of heart 1. Okay, pansinin mo yan, yung feigned ignorance and hardness of heart. Kasi, ang nangyayari dyan, tama naman yung paano kailangan maging mortal sin pag wala kang full knowledge, kapatid. Itong mga to, imposible naman wala silang idea sa Catholic Church ngayon. Lahat pa nga yan, pwede mo ba sabihin wala silang full knowledge? Sa buong buhay nila, may nakikita sa simbahang Katoliko. Pwede mo sabihin, ay, wala akong idea sa Katoliko. See? Yun ang nagiging problema sa mga tao na, ay, hindi ko naman alam. Paano hindi mo alam? Nandyan yung simbahan, nandyan yung TV, nandyan yung internet. Yung Catholic Church, pinapahayag, bro Pero lumipat, hindi mo hard enough heart Ang problema dyan, nagmatigas ang puso mo, pumunta ka doon sa mga nagsulputan. Ang problema doon, ano naging kasalanan niya? Wala siyang, hindi niya, kumbaga, Katoliko sila, hindi nila pinangalagaan, hindi nila improve yung knowledge sila about Catholic Church. Na ang nangyari sa kanila, Katoliko, nagtanong sa anti-Katoliko, sa kalaban ng Katoliko. So, ang mangyayari, anti-Christ nga. They have full knowledge? Yes. Hindi mo pwedeng sabihin walang full knowledge yung bro Banggi. Sabi mo, wala silang full knowledge. Imposible yun. Nandyan na yung simbahan, nandyan na yung nagmisa na nga sila Diba? So may mga Bible study pa dyan, may catechism. So you cannot be hindi mo pwede sabihin that's an excuse you don't have any full knowledge. Alam nila bro, wala, na biktima pa rin sila. Yun po yung Oo nga. Okay na bro Angel. Yung rebulto ng si Bro Angel lang pasagutin anong gagawin doon? I-place o usap o palitan? Okay, una malinaw yung guidelines na inilabas ng CBCP, no? Na ihinto ang devotion connected sa lipa apparition. 'Yon. At yung imahen na connected ng lipa apparition, ihinto din. Okay. Pero, ito ang pahayag ng ibang mga obispo. Yung imahen na umano, halimbawa, yung imahen na connected sa lipa apparition, Our Lady of Mediatrix of All Grace, o Our Lady of Mediatrix of All Graces, kung nakaabot yan sa iba't ibang sa ibang diocese na walang alam na ang naturang imahen ay connected sa lipa apparition, pwedeng gamitin basta di nila alam na yun daw umano ay connected sa lipa apparition. Pero ang problema kasi, itong problema, dahil ang naturang imahen ay na-design yan batay din sa pahayag ni Teresing, no? Teresing, yung alleged pinakitaan. So kaya mahirap sabihin na gamitin, ngunit hindi maugnay dahil may kaugnayan talaga ang naturang imahen. So,
malinaw ang nasa CBCP guidelines, pwedeng ipagpatuloy ang debosyon related sa titulo Mary Mediatrix of all grace, Mary Mediatrix of all graces, dahil ang naturang titulo ng Mahal na Birhen Maria ay ginamit na noon pa man 4th century. Ngunit ang dapat ihinto debosyon o may kaugnayan na imahen sa Lipa alleged apparition. So ano ang dapat gawin? Meron akong sa akin, itinago ko na. Di ko ginamit. At meron ding ibang mga parokya, tinanggal nila yung larawan na connected sa Lipa apparition. Yun po. Okay, Brother Renan Bangis, okay na ba yun? Yes, okay na bro. Salamat bro. Okay, thank you kay Brother Renan. Asa na ba si Renan Bangis? Hindi ko siya makita. Naglowhan yata. Wait lang ha. Renan. Ayun, naglowhan nga. Okay, thank you sa iyo, Brother Renan. Move naman ako ngayon sa messenger room. Okay. Mute all ko muna. Para masiguro kung sino una magtatanong. Okay, messenger room. Ang unang magtatanong, please unmute. Tanong. Okay, messenger room. Ayun. Please, wag kang mag-loudspeak dahil bumabalik-balik ang boses ko. Maximino Bangkil, good evening. Good evening po, Brother Jando. Maximino. May ano ka dyan bro, TV? Good evening po, Brother Jando. Wala, i-off na ako. Ano ka dyan bro, TV? May bumabalik-balik Sandali, na na boses ko. Saan kaya to galing? Marinig ka, Brother Jando? Baka may speaker siya. Naririnig ka bro? Sige, go. Narinig ako? Ha? Yes, naririnig ka bro. Sige, go. Sorry kasi hindi ko masyadong kabisado tong ano eh. Sige, go ahead bro. Go ahead. Brother Jando, kasi mayroon akong problema dito sa yung bayaw ko. Yes, anong problema mo sa bayaw mo? Pwede bang i-ano kay Brother Tata tong ano? Yung concern ko? Brother Tata. Okay, ano yung gusto mo? Balik kay Brother Tata. Kasi Brother Jando, yung bayaw ko, dating ano yan, Katoliko talaga yan. Tapos, napansin ako niya, marami siyang naririnig doon sa mga, yung ano, mga atake sa mga Katoliko. Tapos, ang nangyari, mayroon nag-imbita sa kanya na mag-Bible sharing. Ano pala yun? Yung GIL. Tapos, ang nangyari, narinig ba ako, Brother Jando? Yes, naririnig ka bro. Go ahead bro. Tapos ngayon, Narinig ba ako ba rin? Yes, naririnig ka bro. Go ahead. Nag-aalala ko to isang taon sa akong bayaw ko dahil hindi na sila nagsisimba doon sa Katoliko. Doon na sila sa GIL tuwing Sunday. Tapos sila sa palagi naman siyang nanonood doon sa yung YouTube ni Carillo. Alam mo yung Carillo? Yes. Sinong Carillo yan? Oo. Sinong Carillo yan bro? Yung Renato Carillo, yung Renato Carillo. Yung si Pastor Butike. Go ahead. Yung nagpakilalang apostol daw siya. Ayun na nga, si Pastor Butike. Tinawagan ko siya ng Pastor Butike dahil yung sabi niya sa isang crucifix, Butike raw. Hindi niya alam pinagkaiba ng crucifix sa Butike. Kaya mas kilala siya sa akin sa tawag na Pastor Butike.
Talagang paniwalang-paniwala si doon kay Carillo. Ha. So ang nangyari, brother, dahil narinig ko na kung magbigay na kayo ng tira, babalik yan sa 10 bisis sa'yo. Kaya ang nangyari, nagbigay siya ng pira doon sa Carillo tuwing buwan, naghulog siya ng pira. Ang nangyari. So anong klase ba yan? Born again pa rin yan yung kay Carillo, yung Jesus is our self. Okay. Born again ba daw yun yung kay Carillo? Ipasok ko natin yan kay Brother Tata Rosal. Brother Tata Rosal? Yes, yung Pastor Butiki. Part yun sa born again, isa sa mga branch ng born again, brother. Yun ang dahilan na ay isa sa mga payo dapat ating sundin ang payo ni San Pablo sa kanyang sulat sa Roma 16, 17, 18. Hindi nagkulang ang mga apostol sa pakibasa mo na, brother Jando. Ano yan, Brother Tata? Ang? Roma 16, 17, 18. Okay, Roma 16, 17 hanggang 18. Ito sabi. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa pansariling hangarin. Inililigaw nila ang mga may mahihinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. So isa siya sa mga biktima sa hindi. So yun ang dahilan na hindi nagkulang sa pagpaalaala ang mga apostol mula pa sa pasimula na hindi tayo basta-basta makinig sa mga kahit pa yung anghel na mula sa langit, yung Alasya 1:7-8 na kahit pa anghel o kami yung mga apostol kung mag-aral na sumasalungat sa aral sa kanila ay hindi basta-basta tanggapin. Yan ang pangapayo ng apostol. Pero ang tanong ni mo, brother, ano po ba ang magawa mo o ano ba 'yon? Yes, opo, yan po. Tama yung ano mo, Brother Tata. At saka Brother Tata, di ba mayroon silang mga na nagpapagaling daw na may sakit? Parang hindi ako talaga maniwala. Totoo ba yan? Yes, kung tingnan natin ang Matthew 7:21 hanggang 23, nagpagaling din 'yon ng may sakit at nag-ngaral sa pangalan ng Panginoon, pero Oo. kung tingnan natin sa 23, pinalayas ng ating Panginoon dahil hindi nila kilala. So, yung pati yung albularyo, magpagaling nilang masakit, pero temporary lang yon dahil hindi yun galing sa Panginoon. So, isa yon sa mga naakit ng mga iba't ibang sikta. Pero kung kaano-ano mo yon, brother? Yung bayaw ko talaga, pati yung kapatid ko nadala sa kanya eh. So mas maganda siguro dahil yun ang dahilan na palagi siyang nanood sa kang Pastor Butiki. Anyahan mo na dito sa punto po punto siya magtanong. Yan ang bala ko, brother, nga subukan niyang magigano dito para malaman yung lahat na sa katuruan natin. Kasi ang dali niyang maniwala kung ano makita niya doon sa YouTube. So may na-involve na nga sa kanya, yung may pira na siyang ibinigay? Mayroon na po. Oo, ihulog niya. Tapos, yung dalawang anak niya na babae, pinabinyagan niya doon sa GIL. Tapos, Hello? sila naman, yung kapatid ko at saka siya, hindi pa siya nagpabinyag. Pero, hindi na talaga siya nagsimba doon sa Katoliko. At ayaw na niyang maniwala doon kay Mama Mary at saka yung mag-sign of the cross. So, yun na lang. Payuhan mo na lang siya na kung pwede. Dito siya sa punto por punto magtanong dahil isa yon sa mga pakay ng mga false
pakibasa Brother John do, isa din siya sa biktima sa sulat ni San Pedro, ikalawang Pedro chapter 2 verses 1 to 2. Sa kanilang kasakiman, linlangin nila kayo sa mamamagitan ng kanilang aral na katang-isip lamang. Matagal nang nakahandang hatod sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. So, yon ang payo. Kung basahin natin mula sa 2, yon ang payo. So, hindi nagkulang ang mga apostol sa ingat tayo sa mga false teacher o false prophet na magtuturo ng mga kasinungalingan. So, yon brother, kung pwede, kung anyayahan mo siya na dito sa punto por punto siya magtanong, gabi-gabi, o Monday, Tuesday hanggang Sunday, di ba? Okay. So, yun na lang kung pwede. Subukan ko talaga, brother, at saka maraming salamat talaga sa inyo kasi marami kong tutunan dito sa punto por punto. Sa totoo lang, 2 buwan pa akong dito, pero halos gabi-gabi na ako nanonood dito kasi dami kong nalalaman talaga. Salamat talaga sa inyo lahat. Okay, you're welcome.